Napanood niyo ba kahapon yung botohan sa House of Representatives Committee on Justice ukol sa impeachment ni BBM? Naniniwala ba kayo dito? O kagaya ko at ng marami, ang tingin namin, sarsuela lang ito. Gusto niyo malaman kung bakit? Panuorin niyo ang kilos ng mga congressman at kung paano sila parang tawang-tawa sa sarili nila. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Madam Chair, The Honorable Abante. it is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? No other matters? There being no other matters to discuss, the meeting is suspended until 10 a.m. tomorrow, February 3, 2026. O ayan, may napo na ba kayo? Nakita nyo sa pagpukpok pa lang ni Luistro ng gavel o yung kanyang martilyo, natatawa na rin siya sa sarili niya. Tapos sa mga congressman na nakapaligid dito kay Congressman Abante, kita yung nagtatawanan. At hanggang sa dulo nito ay natatawa sila sa mga pinagagawa nila. Sapagkat alam naman nila, at ito ang opinion ko at ng marami pa sa tingin ko, ang botohan na yan ay sarsuela lang. Ang totoong target kasi niyan, pagpasok naman ng complaint kay Sara Duterte, ay ganito rin ang kanilang gagawin. Kasi kung sa committee pa lang ay ibabasura na agad ang demanda laban kay Bongbong o yung impeachment complaint laban sa kanya, masyado namang halata. So, kunyari, palulusutin siguro dito sa House of Committee, pagkatapos dun sa plenaryo, dun na nila kakatayin yan. At ang matitirang impeachment complaint, yun lamang tungkol kay Sara Duterte. But this is where I think this another brilliant plan mula dito sa administrasyon is doomed to fail. It could backfire against them. Kasi once nakasalang na yung impeachment kay BBM, it is now a fair game for everyone. Lots of things can happen pag yan ay naisabak na at naisalang na dito sa plenaryo. Tandaan ninyo, just last year, they also tried to file an impeachment complaint against kay Bongbong, and it did not even reach the committee. Hindi nga ni-receive eh. Ngayon lumusot na ito dito sa Secretary General, pumasok na sa committee, at ngayon pumasa sa committee in substance and in form, and therefore pwede na siyang i-elevate papunta sa plenaryo. This is about 2 steps away from where it was before. And kung akala ng Malacanang that they can rely on the members of Congress to be under their control, well, they may be in for another surprise. Ang malinaw nito, kagaya ng sinabi ko nung isang taon pa, unti-unti nang humihina ang impluwensya ng Malacanang because the president is now being perceived really as a lame duck president this early. Humihina na siya politically. Yung surveys says it very clearly. Ang kanyang influence over the party mates dahil dito sa bunsod ng mga investigasyon, yung mga kasuhan, everybody knows that everyone is on the chopping block. At kung papahina na ng pahina si Bongbong Marcos, ay baka ang pagkampi nila sa kanya will also spell their doom
baka mawalan din sila ng mga pribilehiyo or special position pag hindi na si Bongbong Marcos ang nakaupo. And what is very clear to us right now is that the House is trying to play a game at sa tingin nila parang isa lang itong katatawanan at hindi nila makontain yung kanilang mga sarili sa drama na kanilang ginagawa, and that is pretty obvious mula doon sa mga facial expressions nila, sa reactions ng bawat isa tungkol dito sa impeachment na kanilang ginagawa. But I'm warning all the members of Congress, the best plans, the best laid out plans you've got will necessarily fail kapag ang hatol ng Panginoon ang dadating na sa inyo. Lahat ng mga pinlano nyo na yan, maaaring mag-collapse because history is now knocking at your doors. Remember, 40 years is just around the corner. It's just several days away. Malapit na po ang paghuhukom ng paghatol ng kasaysayan sa kasalukuyang administrasyon. At kagaya na nga ng inaasahan, dinismiss na nga ng House panel ang impeachment complaint laban kay BBM. Sinong nagulat? Walang iskumbro sa Pilipinas ang nagulat sa kanilang ginawa. Ito ay inaasahan na ng lahat. At kitang-kita nyo, pati doon sa mukha ni Congressman Luistro, yung kanyang kilig. Parang pinupukpok niya yung gavel para ideklara na ito nga ay dismiss na sapagkat hindi ito pumasa di umano sa kanilang panlasa insofar as its substance is concerned. At yung naunang pagboto nila as to form, sufficiency as to form, sabi ko nga sa inyo, umpisa pa lang, kitang-kita mo na, sarswela na talaga yung nagaganap. At yung pangalawang pagboto nila as to substance, well, ito yung talagang pagboto. Yung may mga walkout pa nila noon sa first day. Ano na lang parang talagang they're just rubbing it in our faces sa mga Pilipino. Na tingnan nyo, panoorin nyo kami, dadramahan namin kayo, pero alam nating lahat at alam nila na alam natin na niloloko nila tayo. And yet, they did it. At wala naman talagang maniniwala na i-impeach nila si BBM, itong House of Representatives. Halos lahat sila isangkot dito. They are part of the syndicate that made this possible, that made it happen. Kaya nagkaroon ng imposible yung mga flood control projects na ito, yung nakawan na ito. It was because of the House of Representatives in connivance with the Executive Department. So, sinong niloloko nyo na i-impeach nyo si BBM? No one believed you from the start. And you just proved us right. Ang hindi nila inaasahan, probably, is what transpired in the Senate on the same day. Habang sila ay naghahanda para bigyan ng vaccination, impeachment vaccination si BBM. Kasi pag na-dismiss na yung impeachment complaint sa kanya, wala nang pag-asa na siya ay masampahan pa muli ng impeachment complaint. Even in 2027, kasi hindi ka na pwede mag-file ng impeachment 1 year before the next scheduled national election. So, it's done and over with. Ang target nilang susunod dito, syempre, si Sara Duterte. And tingnan nyo kung paano naman nila igagalaw yung impeachment complaint sana kay Sara Duterte. The problem is, something happened in the Senate. Kagaya nga na sinasabi natin nung several days ago na video na magpapalit na ba ng liderato sa Senado at gano'n na nga ang nangyari. Although kanina nabasa ko na sa Billionaire News at congratulate na si Senator Loren Legarda sa social media, it seems as if ito na nga yun, that finally the Senate has changed leadership. At natapos na rin ang school bukol era ng escalera and sub-escalera twin niya. Meron pumalit kay Joey De Leon dito sa Senado na sidekick ni Tito Escalera. Well, that is over. Now, we have to watch kung ano mangyayari dito sa Senado because Loren Legarda is part of the majority
But will there be a change of a new majority? Sa pag-assign po ng mga committee, dito natin makikita. Will Senator Marcoleta be back in the Senate Blue Ribbon Committee? Pero one thing is for sure, probably that Ping Lacson is on the way out dito sa Blue Ribbon Committee. Tatanggalin na siya dyan. Because there has been a controversy as of late, lalo yung ditong lumabas na merong fake na Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee report na hindi pa nila maipaliwanag sa kasalukuyan. And then later on nagsignify yung tatlong senador ng pag-atras nila ng una nilang pagpirma di umano doon sa draft report. Kasama dito sina Big Zubiri, si JB Ejercito at saka si Gatchalian. So these are very critical votes, because they are now going to be part of the new majority. And this is something that the House would have to contend with. Sinasabi ko sa inyo, even before, it is the Senate that is the controlling vote here insofar as impeachment is concerned, kasi sila ang boboto pagdating sa impeachment of the Vice President. Ito ay isang bagay that probably the House of Representatives did not expect will happen. With Tito Soto out of the Senate, ngayong wala na si Tito Soto sa Senado, may pag-asa pa ba ang impeachment ni VP Sara sa Senado? Well, that remains to be seen. Pero ako, I'm betting on the fact na patay na rin uli itong impeachment kay Sara Duterte. Now, everyone will be in a state of panic, mula sa dilaw, sa pula, sa mga BBM, at lahat sila na kumukontra dito kay Sara Duterte. Now, it appears that her march towards the presidency, if ever umabot pa ito ng 2028, will be unstoppable. It's inevitable. Ika nga, kailangan na magpalit ng mga presidente, pero aabot pa kaya ito sa 2028? Yan ang sasagutin natin sa mga susunod na araw. Pagmasdan natin ito, maki-participate tayo, maki-engage. Tingnan natin kung ano pa ang nagaganap sa ating bayan. Huwag tayong basta-basta paloloko sa mga sarswelang ginagawa nila.